Pwede pong no torture, force, violence, intimidation, or threat. Bawal po iyan. Yung violence, malinaw po yan. Yung violence, so hindi lang physical violence. Nandiyan po yung psychological violence, emotional violence. Hindi ba? Nandiyan yan eh. Yung inyong financial violence, economic violence. Imaginein mo, kung ikay isinight ng in contempt, ikay idinitin nang halimbawa lang, 2 linggo hanggang 1 buwan, hindi mo pa economic or financial abuse or violence yan, paano ka kikita? Paano ka kakain? Paano ka magbabayad ng iyong mga utilities? So, ang malinaw sa ating saligang batas, i-invoke niyo po yan. That there shall be no torture, force, violence. Marami po yung violence, hindi lang physical. Emotional, intellectual, psychological violence, nandyan po lahat yan. Intimidation, hindi ba intimidation yun? Iwinawagayway yung banta na kayo ay will be cited in contempt. Hindi ba threat iyon? Hindi ba yun ay banta na ikukulong ka kapag ka hindi nagustuhan ng iyong sagot o paliwanag? But sa ating mga vloggers, para naman hindi sabihin ng ating ng legislative department na hindi nyo ginagalang ang kanilang proseso, my suggestion, although you have a very, very competent lawyer and abogado de Campanilla, si Attorney Bebot Bello, ipaliwanag lang ninyo na meron kayong pending petition now before the Supreme Court, kaya hindi kayo pwedeng mag-attend hanggat hindi nare-resolve yan. Sapagkat yan ay nabibingbing pa hanggang sa ngayon. At maaari din kayo mag-file ng reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order siguro hanggat hindi dinidinig at hindi nagkakaroon ng oral argument diyan sa sinampan ninyong kaso. Sapagkat, alam mo ninyo, malinaw rin sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema. Samantalang karapatan ng Legislative Department na magkaroon ng pagdinig, dapat ito'y investigation in aid of legislation. But the problem lies now, malinaw sa ating saligang batas, Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Malinaw yun. It starts in the